Pero ngayong araw na ito, itong linggo ng Palaspas, simula ng mahal na araw, tayo po ay inaanyayahan sumali sa isang pilgrimage. At ito ay pilgrimage patungo sa tagumpay na makamit ng ating Panginoon Hesus sa kanyang muling pagkabuhay. Pilgrimage para tayo mapabilang sa kanyang tagumpay. Kaya itong araw na ito, sinimulan po natin kanina sa pagpaspas ng mga palaspas bilang paggunita natin sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. At alam naman po natin na ang kanyang pagpasok sa Jerusalem ay simula, ay hudyat ng kanyang pagtanggap, hudyat ng kanyang pagharap para magsakripisyo, para mag-alay ng kanyang buhay para sa atin, para sa ating kaligtasan. At tayo bilang mananampalataya, bilang tagasunod kay Jesus, ay inaanyayahang sumunod sa Kanya tungo sa Kalbaryo hanggang sa Kanyang kamatayan, Kanyang tagumpay sa muling pagkabuhay. So, itong 8 araw na ito, na kung saan ating ginugunita ang misteryo na Paskwa ng ating Panginoon, ang Kanyang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay, ay isang paanyaya din sa atin na tayo'y makisa, maglakbay, magkaroon ng spiritual pilgrimage kasama sa Jesus. At katulad ng aking mga kaibigan na pupunta sa pag-join sa Camino de Santiago, kailangan may preparasyon na gagawin. Sila, itong mga kaibigan ko na sasama sa Camino de Santiago, sabi nila, balak nilang sumama sa 1 week na paglalakad. 1 week. Sabi nila, hindi namin kaya yung 1 month. 1 week lang ang kaya kasi mga mga senior citizens na ito eh. Pero bago po sila mag-join sa Camino, nagpa-practice na sila, naglalakad na sila araw-araw ng 10 kilometers a day para at least masanay ang kanilang katawan. Ganun din tayo. Kung tayo man ay sasama kay Jesus sa kanyang paglalakbay tungo sa kanyang tagumpay, kailangan din natin ng spiritual preparation. At sa nito ay yung spiritual conditioning, gagawin natin. Kaya nagsimula tayo ng spiritual conditioning nung pumasok tayo sa mahal na sa panahon ng Kwaresma. Inanyayahan po tayo na 3 bagay. Sabi nga, yung 3 bagay na kailangan nating tutukan sa pagpasok natin ng ng Kwaresma, ang pag-aayuno, pagdarasal, at pagkakawang gawa. Ito po ay napakagandang spiritual preparation natin para makasama tayo sa ating Panginoon sa kanyang pilgrimage tungo sa kanyang tagumpay ng kanyang muling pagkabuhay. Pangalawa, katulad ng isang maglalakbay ng malayo, kailangan po natin na piliin lamang yung mga kinakailangan nating dalhin at iwanan ang mga nagpapabigat sa atin. Mga mabigat na dadalhin, kailangang iwanan. In this spiritual journey, ang siguradong magpapabigat ng ating buhay ay ating mga kasalanan. Di ba? Pag nakakagawa tayo ng kasalanan, ramdam natin na parang mabigat ang ating pakiramdam. Kaya, as we begin this spiritual pilgrimage, this spiritual journey with Jesus, kailangan nating i-unload yung mga nagawa nating kasalanan. Kaya,
This is the best time na i-unload natin yung ating mga kasalanan, kung meron pa. At check ako na meron dahil tayong lahat ay mga makasalanan. Kaya, this is the best time that we go to confession because the best way to unload itong mga unnecessary baggages na dala natin sa buhay ay ang pagtanggap ng sakramento ng umpisal. Kaya kung hindi pa po tayo nakakapag-umpisal nitong panahon ng Kwaresma, magandang nitong mahal na araw na ito ay let us go to confession para magiging magaan ang ating sarili sa pagpasok natin, pakikisama natin, paglalakbay tungo sa tagumpay ng ating Panginoon. Pangatlo ay kailangan nating maging magmamatsyag sino ang ating mga kasama dahil minsan talagang mayroong gusto tayong linlangin, ilayo, iligaw tungo sa ating tunay na paroroonan. Kung napapansin po ninyo, ang ating ebanghelyo simula doon sa labas nung at tayo nagbabasbas ng mga palaspas, nagsimula sa pagtanggap ng ating Panginoon bilang isang Mesiyas. Ang mga tao ay talagang masigasig nilang sinalubong ang ating Panginoon. Kinikilala siya na hari, na tagapagligtas. Kaya sumigaw sila, Osana! Sumigaw sila na tungkol kay Jesus bilang kinikilala siya na isang hari. Pero sa ilang ilang sandali lamang sa ating pagpasok dito sa loob, ating narinig sa ating ebanghelyo na ang mga taong sumigaw ng Osana ay sila din yung mga taong sumigaw ng ipako sa krus. No? Napakadaling magbago ang isip na diligaw sa tunay na daan. Kaya sa ating, in the same manner, in this spiritual pilgrimage, dapat po tayo nagiging maingat, masid dahil talagang kung hindi tayo maging matibay at maging matatag sa ating commitment to journey with Jesus, ay maaring malilin lang tayo. We can be like the people during the time of Jesus. Ang galing-galing nating magpapahayag na tungkol kay Kristo na siyang ating tagapagligtas. But at the end, tayo rin pala ang magsabing ipako sa krus. So, let us be very careful na hindi po tayo malilin lang. And let us seek always guidance to those, yung mga nauna at kabisado na saan tayo pupunta. Let us not journey alone. Let us walk together. At ito rin siguro ang kahalagahan ng lagi nating naririnig ngayon na synodal church, isang simbahang sama-samang naglalakbay. Di ba? May African proverb na nagsasabi, gusto mong lumakad at mabilis na lakad, maglakad kang mag-isa. Pero kung gusto mong lumakad at malayo ang mararating, lumakad ka na may kasama. Kaya sa ating paglalakbay, sa ating pakikisa kay Jesus, sama-sama tayo as a community, as a church, as a parish. Let us walk together, journey together with Jesus. Ito yung sinasabi natin ngayon na synodal church na sama-samang naglalakbay. So that lastly, we'll be ready to celebrate yung tagumpay na nakamit ni Jesus sa ating paglalakbay. Bilang mananampalataya,
dapat din tayo marunong magdiwang, mag-celebrate sa tagumpay na nakamit ni Jesus. Ito po ang ating inaasahan sa pagdating ng linggo ng muling pagkabuhay. Bilang mananampalataya, we journey with Jesus so that we celebrate with Him sa kanyang tagumpay, sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya mga kapatid, itong araw na ito, nating sinimulan ang mahal na araw. Sana po ituon natin ang ating sarili, pakisa tayo itong spiritual pilgrimage at ihanda natin ang ating sarili para mapabilang tayo, makisa tayo sa tagumpay ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay.